Ako si Elsa, 42 taong gulang, isang byuda, at may 2 anak. Maagang pumanaw ang aking asawa. Sa edad na 36, binawian siya ng buhay dahil nasangkot siya sa isang aksidente. Ang mas masakit pa doon na, buntis ako noon sa bunso ko, at malapit ng mga anak. Simula nung pumanaw na ang aking asawa, mag-isa kong binuhay ang aking mga anak. Hindi pumasok sa isip ko na mag-asawang muli. Mahal na mahal ko ang namayapa kong asawa, kaya hindi ko magawang magtaksil sa kanya kahit patay na siya. Nagtatrabaho ako bilang isang street sweeper, pero hindi pa rin sapat ang pera na tatanggap ko. Kaya gumagawa ako ng basahan galing sa mga napaglumaan na mga damit, at binibenta ko ito sa murang halaga pang dagdag sa gastusin. Sobrang hirap ng buhay pero hindi ko nakakalimutan ang Panginoon. Lagi akong nagsisimba linggo-linggo. Hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw darating din ang swerte, magtiwala lang sa Panginoon, gumawa ng mabuti at higit sa lahat, maging masipag, bawal tamarin. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Araw ng linggo, maaga ako nakarating ng simbahan. Wala pang ibang tao. Habang naghahanap ako ng mauupuan, may napansin akong isang kulay pula na bag. Kinabahan ako, lumingin ako sa paligid, wala pa ring ibang tao. Nilapitan ko ang bag at tiningnan ko ang laman, may long wallet sa loob. Pagbukas ko may dolyar, medyo marami rin, at tig-1,000, hindi ko na binilang. Nawala ako saglit sa sarili ko. Sa sobrang kaba ko nagdasal ako ng mataimtim, at doon ako malma ang sarili ko. Napagdesisyonan ko na manatili doon, at hintayin ang may-ari na maghanap, para ako mismo magbigay, upang masiguro ko na maisauli sa may-ari na walang kulang. Lumipas ang ilang minuto, nagsidatingan na ang mga tao. May napansin ako isang babae, alalang-alala ang kanyang mukha na parang naiiyak na siya. Narinig ko sa malayo na nagtatanong siya sa staff ng simbahan tungkol sa naiwan niya na bag. Nung narinig ko yon, agad akong lumapit at ibibigay ang bag. Naiiyak sa tuwa ang may-ari. Bilang pasasalamat, binigyan niya ako ng pera worth 10,000. Hindi ko sana tatanggapin, pero ipinilit niya kaya tinanggap ko na lang. Pag uwi sa bahay, nag-isip ako kung anong gawin ko sa pera. Napagdesisyonan ko na gamitin ito pang simula ng negosyo, kaya bumuli ako ng isang bale na ukay para ibenta. Naghanap ako online at may nakita ako agad. Nagsimula akong sumali sa mga buy and selling groups para maipromote ko ang aking paninda ng mga damit. Noong inumpisahan ko na mag-online selling, wala masyadong viewers, pinagtiyagaan ko pa rin kahit walang nanonood at bumibili. Nag-isip-isip ako ng paraan para dumami ang viewers ko kaya ginawa ko, namimigay ako ng pa-free na items. Minsan nagpapahula ako pa Gcash hanggang sa dumami na ang nanood at mga minors ko. Sa tuwing nababawi ko na kapital ko, ibibili ko kaagad ng isang bale ulit na ukay hanggang sa 3 bale na nabibili ko at naibebenta ko lahat. Ang mga damit na hindi na ibebenta, ginagawa kong basahan, kumuha ako ng kamag-anak namin para may makatulong ako. Hanggang sa lumago ang aking ukayan na negosyo, naisip ko din magpatayo ng isang boutique for gowns and costume rentals. Lahat ng magagandang mga gown na nakukuha ko sa isang bale, mga ibang costume, tinatabi ko hanggang sa dumami, kaya naumpisahan ko kaagad mag-rent ng mga gowns. Lumipas ang 3 taon, nakaipon na ako. Una ko binili sasakyan kasi gamit na gamit sa negosyo ko. Hanggang sa nakabili na ako ng lupa at nakapatayo ako ng bahay. Hindi ko lubos maisip na marating ko ang kasaganaan na natatamasa ako ngayon. Laking pasasalamat ko sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Totoo pala ang kasabihan, kapag gumawa ka ng kabutihan, 10 beses ito babalik sa iyo. Siguro kung tinago ko ang bag noon at hindi ko sinauli, dobleng hirap siguro ang natatamasa ko ngayon.